Isang magandang araw sa inyo, Kuya JM, at sa lahat ng libu-libong tagapakinig ng Rated JM. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Ruel. Isa po ako sa mga silent listener ninyo. Marami po sa mga kwento ninyo ang nagugustuhan ko dahil bukod sa minsan ay nakakakilig, minsan nakakaiyak, at kung minsan naman ay nakaka-excite ang inyong mga istorya. Dahilan para naisin ko ring ibahagi sa inyo ang aking kwento. Subalit hindi ito kagaya ng ibang kwento nyo na nagbibigay ng aral at inspirasyon. Bagkus ay baka pandirihan at kamuhian nyo pa ako. Maging ako, kinasusaklaman ko ang aking sarili sa aking nagawa. Kaya marapat lamang na ako'y inyong libakin. Pasensya na nga po pala kung dami account lang ang ginamit ko upang makipag-ugnayan sa inyo. Kahit pa nga sinabi niyong magiging confidential ang identity ko, ay wala akong lakas ng loob na ipakilala ang sarili ko. Nahihiya po kasi ako. Kuya JM, nagkaroon ako ng malaking kasalanan sa aking asawa, kapatid at pamangkin. Kasalanang magpahanggang ngayon ay pinagsisisihan at pinagdurusahan ko. Sa edad ko noong 40 anyos, masasabi kong kontento na ako sa buhay. Meron akong buy and sell na mga sasakyan na kumikita ng maayos. Kaya naman ay bibigay ko ang lahat ng pangangailangan ng aking pamilya. May mabait at masunurin akong anak na lalaki na noon ay 15 anyos na, at isang mabuti at ulirang may bahay na laging nakasuporta sa mga desisyon ko. Wala na siguro akong ibang mahihiling pa. Subalit ang kasiyahang yon ay nagbago nang magsimulang maging sakiti ng asawa kong si Angie. Nang ipa-check up ko siya sa ospital ay parang bombang sumabog sa aming pandinig ang kanyang karamdaman. She was diagnosed with ovarian cancer, stage 3. Para kaming binagsakan ng langit at lupa noon, lalong-lalo na si Angie. Niayaw nga niya sanang magpagamot dahil wala naman daw kasiguraduhan ng kanyang paggaling. Pinilit ko lang siya at pinalakas ng loob. Inoperahan si Angie at sumalang sa chemotherapy sessions. Makalipas ang ilang buwan, sa awa ng Diyos ay nagkaroon naman ito ng magandang resulta. Umaayos na ang lagay ni Angie. Ngunit kailangan pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang chemo sessions para makasigurong tuluyan ng mawala ang mga cancer cells. Noong mga panahong yon ay nangailangan kami ng makakasama sa bahay na mag-aalaga kay Mrs. Hindi kasi siya pwedeng magkikilos pa. Preferred ko sana yung may kaalamang medikal para masigurong maaalagaan talaga si Angie. Di bali ng mas mataas ang sweldo. Basta masigurado ko lang na magiging maayos ang aking asawa. Nabanggit ko ito sa aking nag-iisa at nakababatang kapatid na si Sandro na naninirahan sa Bulacan. May ilang taon na rin kaming hindi nagkikita dahil medyo naging busy ako sa negosyo at isama mo na rin ang may kalayuang biyahe. Taga Laguna kasi kami. Kuya, bakit hindi na lang si Irene ang kunin mo? Total, kumuha naman siya ng caregiving course. Alok ng kapatid ko. Si Irene ay ang panganay na anak nito na noong huli kong makita ay nasa edad 13 o 14 lang. Talaga? Pwede bunso. Pero okay lang ba sa kanya? Tanong ko. Oo kuya, pwede siya. Wala pa naman siyang trabaho ngayon dahil wala pa namang resulta yung in-applyan niya sa Maynila. Di habang wala pa, si Ate Angie muna ang alagaan niya. Para kahit paano meron siyang extra income. Tugon ni Sandro. At yun na nga ang nangyari. Si Irene ang kinuha ko para mag-alaga kay Angie. Hindi ko makakalimutan ang araw na sinundo ko siya sa bus stop. Napakalaki na ng pinagbago niya mula nang huli ko siyang makita. Malayong malayo na ito sa pagiging nene. Gumanda ito lalo at humubog ng gusto ang kanyang katawan. Naisip ko tuloy, napakabilis ng panahon. 6 na taon na pala nung huli ko siyang makita. Dalaga na pala ang aking pamangkin. Hello tito,
kumusta po? Nakangiti niyang bati sa akin sabay halik sa aking pisngi. Mabuti naman iha. Ikaw, kumusta na? Dalagang dalaga ka na. Ganting bati ko sa kanya. Umuwi kami sa bahay para doon na ituloy ang aming kwentuhan at para na rin makita siya ni Angie. Kagaya ko kasi ay ilang taon na rin silang hindi nagkikita. To make the story short, Kuya JM, sa amin pansamantalang nagtrabaho si Irene. Mabilis ang naging improvement ni Angie sa tulong ng pamangkin ko. Magaling siya at very efficient sa kanyang trabaho. Napansin ko rin na mas naging masayahin si Angie mula nang dumating si Irene. Hindi lingid sa akin ang kagustuhan ng aking asawa na magkaroon ng anak na babae. Kaya nga lamang ay hindi na nasundan ng anak naming si Eric at mas malabo na ngayon dahil bukod sa may edad na kami pareho ay naapektuhan pa ang kanyang matris dahil sa kanyang operasyon. Pakiramdam siguro ni Angie ay para kaming may anak na babae sa katauhan ni Irene na pinagbigyan ko na lang dahil para sa akin ang importante ay ang mabilis niyang paggaling. Wow tito, sa akin po to? Masayang tanong ni Irene nang iabot ko sa kanya ang isang bagong modelo ng iPhone. Oo, reward mo yan dahil mabilis ang naging improvement ng tita mo. Nakangiting tugon ko. Masayang yumakap sa akin si Irene at dahil doon ay naramdaman ko ang paglapat ng kanyang harapan sa akin. Napalunok ako. Tila ba may gumapang na kuryente sa aking buong katawan. Ramdam kong nabuhay ang isang bahagi ng aking katawan sa aming pagkakadikit ni Irene na lalo pang pinatindi ng pagkakalanghap ko ng kanyang kabanguhan. Ngunit bago pa maramdaman ng dalaga ang pagbabago sa akin ay marahan ko siyang inilayo. Dahil sa sakit ni Angie ay matagal nang walang nangyayari sa amin. Hindi lang tigang kundi kaong na, ika nga. Magkaganon man, kahit kailan ay hindi ako tumikim ng iba dahil na rin sa malaking respeto ko sa aking asawa. Ang pangangailangan kong pisikal ay nakakaya namang pawiin ng sarili kong pamamaraan. Hanggang nung mga oras na yon ay gusto ko sanang manatiling ganon. Ayokong madungisan ang malinis naming tahanan at ayokong ibaba ang aking sarili na magnasa sa sarili ko pamanding kadugo sa aking magandang pamangkin na si Irene. Ngunit sabi nga nila, ang tukso daw ay parang isang batubalani na kahit anong pilit mong iwasan ay kusa ka nitong lalapitan. Isang hapon at maaga akong umuwi noon galing sa shop. Kagaya ng dati ay agad kong tinungo ang kwarto naming mag-asawa upang tignan si Angie. 2 palapag ang bahay namin at sa gilid ng pintuan ay naroon ang hagdan patungo sa 2nd floor kung nasaan ang kwarto namin. Nang makita kong mahimbing na natutulog ang misis ko ay marahan akong umalis upang hindi ko maabala ang kanyang pamamahinga. Bumaba ako at nagpunta ng sala. Naririnig ko kasing nakabukas ang telebisyon. Kaya marahil ay naroon ang pamangkin kong si Irene at nanonood ng drama sa hapon. Subalit pagpunta ko ng sala ay agad akong napatigil. Napatulala ako sa kaaya-ayang tanawin na nasa aking harapan. Naroon nga ang pamangkin ko, subalit mahimbing itong natutulog. Tila walang pakialam na nakataas ang kanang paa sa sandalan ng sofa. Samantalang ang isang paa naman ay halos nasa ibaba na. Nakataas pa ang 2 kamay ng dalaga sa kanyang ulunan, dahilan para malilis ang kanyang t-shirt at lumitaw ang makinis niyang tiyan. Naka-miniskirt lang noon si Irene at dahil nga sa magkahiwalay niyang mga paa ay nakita ko na nga ang hindi ko dapat makita. Tila nagbaga ang aking pakiramdam sa tanawing yon. Pinagpawisan akong bigla. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kung aatras ba ako at babalik sa kwarto namin mag-asawa o mananatiling nakatayo sa paanan ng nahihimbing na si Irene. Kahali-hali na ang kanyang kaanyuan noong mga oras na yon.
lalo na ang kanyang nakalitaw na pinakaiingatan na natatakpan lamang ng manipis na tela. Napakaputi at napakakinis ng kutis ni Irene. Wala itong kahit anong mantsa at dungis na tila lalong nagpasiklab ng aking damdamin. Para akong sinapian ng masamang espiritu ng mga oras na yon. Marahan kong inabot ang bagay na iyon na paborito ng mga kalahi ni Adan. Nanginginig ang kamay na dahan-dahan ko itong hinawakan. Pinagpapawisan ako sa sobrang nerbiyos at excitement habang marahan kong hinahaplos doon si Irene. Kahit may nakaharang na tela, ay damang-dama ko ang lambot nito na lalong nagpasidihin ang aking makamundong damdamin. Nang biglang gumalaw si Irene, doon ako biglang natauhan. Mabilis akong umatras at umalis sa kanyang paanan. Tulog pa rin ang pamangkin ko pero hindi ko na itinuloy ang ginagawa ko. Umakyat ako sa kwarto namin mag-asawa at nagtungo sa banyo namin. At doon ay muli kong pinawi ang init ng aking pangangailangan. Nang matapos ako ay doon ko lang na-realize ang ginawa ko. Paano kung nagising si Irene at nakita niya ang ginagawa ko? Paano kung mag-iskandalo siya? Siguradong malaking kahihiyan ang aabutin ko. Hindi lamang sa aking mag-ina, kundi pati na rin sa buo naming pamilya. Nakakahiya ang ginawa ko sa aking pamangkin, lalo pa at malaki pa naman ang respeto nito sa akin. Desidido akong ibalik sa dati ang malinis kong pakikitungo kay Irene. Subalit hindi pala madali ang lahat dahil sa tuwing makikita ko siya ay hindi ko maiwasang maalala ang nangyari nung hapong yon. Nag-iba na ang dating sa akin kapag niyayakap niya ako. Nahahaluan na yon ng mali siya. Habang lumilipas ang mga araw ay tila patindi ng patindi ang makamundong nararamdaman ko sa aking pamangkin. Hanggang sa hindi ko na ito magawang pigilan pa. Umabot pa ako sa punto na nagagawa ko na siyang silipan kapag nagbibihis siya at nakakalimutan niyang isaradong mabuti ang pintuan ng kanyang kwarto. Kuya JM, nakakabaliw pala ang ganong pakiramdam. Ino bang tipo na nasa harapan mo ang paborito mong pagkain pero hindi mo ito pwedeng kainin o kahit tikman man lang? Yung ganong klaseng pakiramdam. Kahit papano kasi ay pinipigil ko pa rin ang aking sarili. Hanggang maaari ay gusto kong makontento sa kung ano ang nakukuha ko. Subalit isang gabi ay tuluyan na akong tinalo ng aking nararamdaman. Tandang-tanda ko ang gabing yon. Birthday noon ng isang empleyado ko at niyaya niya kaming uminom. Siyempre bilang boss ay pinaunlakan ko ito at nagpunta kami sa isang beer house. Medyo naparami ako ng inom at madaling araw na rin ang makauwi. Bago ako umakyat ng kwarto namin mag-asawa, ay nagtungo muna ako sa banyo upang magbawas. Papunta na ako sa hagdan para sana magpahinga na sa kwarto nang mapadaan ako sa silid ni Irene. Mukhang hindi na naman ito na isaradong mabuti ang pintuan dahil napansin ko ang sinag ng munting liwanag na nagmumula sa siwang ng pintuan. Sa kadahilan ng parang nakasanayan ko na, ay dahan-dahan akong sumilip sa siwang na yon, umaasang makakita ng magandang tanawin mula sa aking magandang pamangkin. At yun nga, nakita ko si Irene na mahimbing na natutulog. Muling sumiklab ang aking makamundong damdamin nang maalala kong muli ang nangyari nung hapong yon. Siguro dahil sa nakainom nga ako, ay mas naging malakas ang loob ko. Marahan kong binuksan ang pintuan ng kwarto ni Irene at dahan-dahang pumasok sa loob. Bahagya ko lang isinarado ang pinto para mabilis akong makatakbo kung sakali. Sa tulong ng liwanag ng lampshade ay malaya kong nasilayan ang kanyang kagandahan. Nag-aapoy sa matinding pagnanais ang aking mga mata habang pinagmamasdan ang kabuuan ng aking natutulog na pamangkin. Nakasuot lang siya noon ng maiksing shorts at maluwag na t-shirt.
Magkaganon man ay hindi nito kayang takpan ang magandang kurbada ni Irene. Hindi ko napigilan ang aking sarili at marahan kong hinaplos ang mukha ng aking pamangkin. Nang hindi siya umimik ay bumaba pa ang aking kamay patungo sa kanyang leeg. Napalunok ako nang patuloy lang sa kanyang pagtulog si Irene. Lalo akong nagkalakas ng loob na ipagpatuloy ang maitim kong balak. Nang akmang hahawakan ko na sana ang kanyang malalaking harapan, nang biglang pigilan ni Irene ang kamay ko. Nagulat ako dahil nang tignan ko ang mukha niya, ay nakita kong gising na ito at nakatingin siya sa akin. "Tito? Anong ginagawa niyo dito?" May takot na tanong ng aking pamangkin. Ang dapat sanang ginawa ko noon ay humingi ng tawad kay Irene at lumabas ng kwarto. Subalit dahil nga sa nakainom ako, idagdag mo pa ang matinding pagnanais na makuha ang aking pamangkin, ay tila nagdilim ang aking isipan at tuluyan ng bumigay sa tawag ng kamunduhan. Malakas kong tinabig ang kamay ni Irene na nakahawak sa kamay ko at mabilis na tinakpan ang kanyang bibig. Kasabay noon ay ang pagyakap at paghalik ko sa kanyang leeg. Impit na tumili si Irene at buong puwersang nanlaban. Pilit niya akong itinutulak pero dahil mas malakas ako ay hindi siya makapalag ng husto. Nagulat ako nang biglang kagatin ni Irene ang kamay kong nakatakip sa kanyang bibig. Dahil sa kirot ay nabigla ako at malakas ko siyang nabigwasan sa sikmura. Sa lakas ng suntok ay namilipit sa sakit ang aking pamangkin. Niwalang pag-aalala na muli kong ipinagpatuloy ang aking balak. Tila mauubusan na pinaghahalikan ko siya sa leeg. Ang kamay ko naman ay naglanda sa kanyang kabuuan. Hinawakan ang lahat ng nais hawakan. "Tito, maawa naman kayo sa akin. Wag naman po. Pamangkin niyo ako." Narinig kong pagmamakaawa ni Irene. Sa pag-angat ng aking tingin ay nakita ko ang luhaang mukha ng aking pamangkin. Puno ng takot, hinagpis at pakikiusap ang kanyang mga mata. "Kuya, ikaw nang bahala kay Irene ko ha. Alam mo namang wala akong ibang pwedeng pagkatiwalaan sa kanya kundi ikaw. Alam kong mapapabuti siya sa poder mo." Ang salitang ito ng aking kapatid na si Sandro ang pumasok sa utak ko. Para itong isang malamig na tubig na bumuhos sa aking nag-aapoy na damdamin. Bigla akong nakaramdam ng konsensya at pagsisisi sa aking nagawa. Ipinagkatiwala ng aking kapatid ang kanyang pinakamamahal na anak sa layuning makatulong sa akin. Pero ano ang iginanti ko? Kabastusan? Napakawalang puso kong tao. Isa akong walang kwentang kapatid, tiyuhin at asawa. Nanlalaki ang mga matang napaatras ako. Tila ako naalimpungatan sa isang masamang panaginip. "Irene? Sorry iha. Hindi ko sinasadya. I'm sorry." Hinging paumanhin ko kay Irene na akmang lalapitan sana siya. Subalit parang piniga ang puso ko nang umiiyak na umatras ito sa headboard ng kama at itinakip ang kumot sa kanyang sarili. Takot na takot itong nakatingin sa akin na tila ba isa akong halimaw na anumang oras ay lalamon sa kanya. Punong-puno ng pagsisisi akong napaatras at lumabas ng kwarto. Sa aking pagkabigla ay tumambad sa akin ang asawa kong si Angie na nakatayo sa may labas ng pintuan. Umiiyak itong nakatitig sa akin. Nanguusig ang kanyang mga tingin. "Kuya JM, wala akong kawala. Huling-huli ako ng aking asawa sa aking kabulastugan." Hindi ko na kinaya ang sitwasyon ko noon, kaya mabilis akong umalis ng bahay at nagtungo sa opisina.
para doon na magpalipas ng magdamag. Maraming senaryo sa utak ko noon. Isa na dyan ang posibilidad na maaari akong makasuhan sa ginawa ko kay Irene. Ang pandirihan ako ni Angie at kasuklaman ako ng aming anak na si Eric. Litong-lito ako sa kung ano ang dapat kong gawin at wala akong ibang nagawa kundi ang humagulgol sa pagsisising aking nararamdaman. Kinabukasan, umuwi ako ng bahay upang harapin ang problemang ginawa ko. Kung kinakailangang lumuhod ako sa kanila para lang mapatawad nila ako, ay gagawin ko. Subalit pag uwi ko ay wala na si Irene. Wala na ang mga gamit niya. Pinauwi ko na ng Bulacan si Irene. Malamig ang boses na sabi ng asawa ko na noon ay nasa pintuan ng kwarto. Lumingon ako sa kanya. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Huwag ka mag-alala. Nagmakaawa ko sa kanyang huwag kang idemanda para naman hindi masira ang pangalan mo. Dugtong pa nito, kasabay ng paglandas ng kanyang mga luha. Maging ako ay hindi ko na kinaya kaya naiiyak akong lumapit kay Angie. Subalit umiwas ito. Hindi ko ginawa yun para sa'yo. Ginawa ko yun para kay Eric. Para hindi siya tawaging anak ng kriminal. Napatigil ako sa sinabing ito ng aking asawa. Alam kong may mga pagkukulang ako bilang asawa. Pero bakit? Bakit sa pamangkin mo pa? Ang dami namang babae dyan. Bakit sa kadugo mo pa? Pinagkatiwalaan ka ng kapatid mo. Nirespeto at itinuring na ama ni Irene. Pero ano? Masahol ka pa sa hayop. Pati kadugo mo pinapatos mo. Umiiyak na sumbat ni Angie. Masakit ang mga sinabi niyang yon, pero tinanggap ko ang mga yon dahil yun naman talaga ang katotohanan. Mula nung araw na yon, Kuya JM, ay marami nang nagbago. Hindi na ako kinikibo ni Angie. Para kong hangin lang na dinadaan-daanan niya. Maging si Eric ay napansin yon, subalit kapag nagtatanong siya ay nag-iimbento na lang ako ng dahilan. Sa kaso naman ni Sandro, ang sinabing dahilan ni Irene sa kanya sa biglaan niyang pag-uwi ay dahil magaling na daw si Angie at hindi na kailangan ang serbisyo niya. Nakahinga ako ng maluwag. Sabi ko, makakabawi pa ako. Kung kinakailangan kong gugulin ng mahabang panahon para lang mapatawad ako ni Angie at ni Irene ay gagawin ko. Subalit, kabaliktaran ang inaasahan ko ang nangyari. Dahil ilang buwan lang ang lumipas, ay muling naging sakitin si Angie. Ang sabi ng doktor ay bumalik daw ang kanser nito. Ngunit kung dati ay nakumbinsi kong magpagamot ang asawa ko, noon ay hindi na. Please naman Angie, magpagamot ka na. Alam kong malaki ang kasalanan ko pero huwag mo namang gawin sa akin to. Gusto kong gumaling ka para makabawi ako sa mga kasalanan ko sa iyo. Umiiyak na pakiusap ko sa kanya. Mapait nang ngumiti si Angie. Kamatayan na lang ang makapagbibigay ng kapayapaan sa akin, Ruel. Dahil ayoko nang makasama pa ang isang tulad mo. Isipin ko pa lang na pareho tayo ng hangin na nilalanghap ay parang bumabaliktad na ang sikmura ko. Kahit nang hihina ay puno ng galit na wika ng aking asawa. Ilang araw ang lumipas ay tuluyan na kaming iniwan ni Angie na hindi ko nakamit ang kapatawarang inaasam ko bago siya pumanaw. Hanggang sa huling sandali ay naging matigas ang puso niya para sa pagpapatawad. Naging malaki ang epekto nito sa akin. Hindi ako pinapatulog ng aking konsensya sa isiping sukdol hanggang kamatayan ang galit sa akin ng aking asawa. Alak ang naging sandalan ko para makatulog ng mahimbing. Kuya, ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Tanong ni Sandro,
Minsang dumalaw siya sa amin. Kagaya ng sabi ni Angie ay walang pinagsabihan si Irene tungkol sa ginawa ko sa kanya, maging sa kanyang ama. Kaya naman nakadagdag ito sa bigat na nararamdaman ko. Kung malalaman lang ni Sandro na pinagtangkaan ko ang kanyang anak, ay baka mapatay pa ako nito. Bunso, I'm sorry. Sorry talaga. Ang nasambit ko na lamang habang umiiyak na hawak ang kamay niya. Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang totoo. Natatakot ako sa pwedeng magbago kapag nalaman niya ang lahat. Akala siguro ni Sandro ay dala lamang ito ng aking kalasingan, kaya mahigpit niya akong niyakap. Kuya, alam kong masakit para sa'yo na mawala si Ate Angie. Pero andito pa ako. Andyan pa si Eric. Paano na lang ang pamangkin ko kung pati ikaw ay magkasakit? Magpakatatag ka, kuya. Hindi pa katapusan ng mundo. Maraming taon na rin ang lumipas, Kuya JM. At sa mga taong yon ay hindi ko nagawang kalimutan ang aking kasalanan. Hindi na rin ako nag-asawa pang muli. Nag-focus na lang ako sa negosyo at sa aking anak na si Eric na nagtatrabaho na rin ngayon. Si Irene ay matagal na rin nasa ibang bansa at may sarili na ring pamilya doon. Wala man kaming direktang komunikasyon, ay nakakabalita ako sa tulong ng aking kapatid. Ang tanging hangad ko na lang ngayon ay ang makahingi ng tawad sa kanya para magkaroon ng kapayapaan ang aking kalooban. Kung may maipapayo man ako sa inyong mga tagapakinig, Kuya JM, ay yun ang huwag kang magpapadala sa tawag ng tukso dahil sa isang iglap, maaaring mawasak ang lahat. Huwag kayong tumulad sa akin dahil hanggang ngayon, pinagsisisihan ko pa rin ang nagawa ko nung gabing yon. May mga araw na iniisip ko, marahil kung hindi ko ginawa yon, ay baka naiba ang takbo ng buhay ko. At baka hanggang ngayon ay buhay pa rin si Angie. Subalit ang lahat ng yon ay parte na lang ng nakaraan at kahit ano pa ang gawin at ibigay ko, ay hindi ko na ito mababago pa. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya JM. Naway nagustuhan ito ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po at more power sa channel ninyo.